Yung sa mga gusto lagi mag-OG, siga-siga sa mga hood, respeto na yan. Tumakbo ang kagawad o kapitan. Gusto mo respeto talaga eh. Men, payamanin mo sarili mo. Yung mga OG sa hood namin na ilang taon lang mga siga-siga sa lugar namin, respeto na yan. Di respeto sa social media o sa totoong buhay. Yan ang tanong ko din eh. Tingin ko isang way, respetuhin mo rin yung sarili mo. Una, respetuhin mo yung sarili mo na that maayos ka itsura. Kasi looks, yun yung unang hygiene. Paano nila mai-interpret kung sino kay. Anong difference? Halimbawa, bagong ligo yung, balik tayo sa makaluma. Bagong ligo yung king, tsaka bagong ligo yung slave. Okay. Pareho silang malinis, bagong shave and everything. Paano mo malalaman doon kung sino yung king at saka yung slave? Yeah, yun yan. Sa suot lang nila, di ba? Looks, suot nila. Tama. Pag mataas tingin mo sa sarili mo, nire-respeto mo yung sarili mo. Pag tingin mo nga sa salamin tapos mukha kang bagong gising nakapambay tapos kaya mong lumabas, hindi mo nire-respeto sarili mo pala. Nakaprontong. Di ba? Kasi kaya mo magpakita sa tao na okay lang sa'yo na hindi bababa yung respeto nila sa'yo. Alam mo, nakita mo sa salamin. Di ba? So most likely, respetuhin mo muna yung sarili mo. Una, looks, tapos the way you speak. Kasi doon na pangalawa na kanila i-judge pag bumuka na yung bibig mo. Kahit maayos yung itsura mo, pero pag buka ng bibig mo sablay, squatting. diba? Wala, bababa yung respeto nila sa'yo. So, yun lagi nakakasalamuha mong tao rin. Kung gaano ka maipagkapwa tao. Yeah, so the way you look, the way you speak. Sa tingin ko, gagawin mo, yun nga yung respect sa sarili mo. Basically, gagawin mong paborito yung sarili mo. Yeah. Kumbaga sa buong mundo, ang pinaka-paborito mong tao yung sarili mo ngayon. So yun, pagdating sa forma pa lang, kung hindi mo binibisa ng maayos yung sarili mo, hindi mo paborito yung sarili mo, di ba? Hindi mo spoiled yung sarili mo. Tama. Dapat, pati sa choice pa lang din ng pagkain tol eh. Kumbaga, let's say kung puro shit food yung kinakain mo, puro junk foods, hindi mo yata nirespeto yung sarili mo. Parang wala kang pakialam sa sarili mo. Pinapatay mo lang yung sarili mo. Sisi. Dati, ang dami. Pati sa group, sa mga pagpili din ng friends. Yeah. Kaya lagi kang kahangout may mga loser friends. Yeah. Right. Yan ba ang gusto mong maging friends? Hindi mo ba bibigyan ng mas maayos na friends yung sarili mo? Hindi mo ba iaangat? Yeah. Pagdating rin sa babae, kaya dinidisrespect ka ng babae. Okay lang ba sa'yo na ma-disrespect ka ng babae o maghahanap ka ng babaeng hindi magdi-disrespect sa'yo? Right. Diba? So may mga, yun ang point ko, gawin mong paborito yung sarili mo. Spoil din mo yung sarili mo dahil unang-una, yun lang pinakakampi mo rin sa lahat eh. Diba? Yun yung money machine mo eh. Yeah. Yung money machine siya eh, diba? Yung gagawa ng pera sa'yo eh. Ako ginagawa ko, tinitignan ko yung mga taong sa tingin kong karespeto. Paano ko malalaman? Marami rin dumirespeto sa kanya. Okay. Tapos inaaral ko ngayon paano siya magsalita, paano siya manamit, paano siya kumausap ng mga tao. Usually politicians nga. Diba sila? So yun, usually pag mga matataas na figures, yun, inaaral ko yung vibe nila, paano sila magsalita. Yun talaga paano magsalita. Usually after na nung looks, pag na-okay mo na yung looks. Kasi pag hindi okay yung looks department, kahit anong galing mo magsalita. Halimbawa, nakapampulubi ka, tapos nagaganyan-ganyan. Walang makikinig sa'yo, hindi ka nila seryosohin, di ba? So kailangan combo talaga eh. Maayos yung looks mo, tapos the way you speak. So, yun, para mas tataas yung respeto sa'yo ng mga tao. Kailangan marunong ka rin magbigay ng respect. Hindi naman pwedeng respeto lang din sa sarili mo. When you show people respect, nahihiya silang bastusin ka, napansin ko eh. Diba? Pag pinakita mo siya ng respeto, halimbawa, tinawag mo siyang sir, parang mahihiya siyang hindi ka rin tawaging sir eh. So, how you view the world or how you treat the world, babalik din talaga siya sa'yo eh. Diba? So, kung nire-respeto mo yung mula gasoline boy hanggang pinakamataas na kakilala mo, same treatment ka sa kanila kasi full of respect. Ganun din sila lahat sa iyo basically. Parang ganun yung pakiramdam ko eh. Like hindi ko inaayon yung respeto ko masyado sa estado ng tao. Parang ganun. Tama. Tsaka kailangan mo rin siguro ng confidence sa sarili mo. Exactly. Kasi kunyari, halimbawa ito ka-level mo naman siya ng estado sa buhay. Pero yung confidence mo mas mababa sa kanya. Parang doon hindi ka nire-respect. Para siyang tol eh. Ewan ko, by nature tol, kung wala kang confidence tol, automatic hindi ka nire-respect ng ibang tao. By nature siya eh. Parang yun nga explanation ko yung tol eh. Pag yung aso dumaan sa isang street na punong-puno ng aso, tapos yung asong yun, dumaan siya na natatakot siya, kinakabahan siya, lalo siyang ginugulpi ng ibang aso. Bubulihin siya. Pero pag dumaan siya na taas noo doon, hindi siya nangungupal naman, like confident lang siyang ganun,
hindi siya pinapakialaman ng mga aso. Or tataho lang pero hindi talaga sumusugod. Pero, Koy, ko yung nagtanong na yan is yung paano nga re-respetuhin. Kung binubuli naman siya sa lugar niya, sa mga friends niya, masasabi ko dyan, yung friends na yan, hindi yan para sa'yo. Huwag mong ipilit siya, huwag ka naman ipagtropahan dyan. Hindi ka din-respeto. Sa bagay, may ganung Kasi may ganung siya eh. sitwasyon din. Yung question niya, di ba? Yung ibang tao, hindi mo napipiliting respetuhin ka. Oo. Pwede yung ibang tao, hindi nga lang talaga nila nakikita yung... Pero minsan sa akin, parang mas effective na ipakita mo sa lahat ng babastos sa'yo na hindi ka pwedeng bastusin. Yeah. Pwede rin. Ang bisa talaga, ilang beses ko naranasan na sampulan mo kasi. Sampulan mo kasi na hindi ka pwedeng bastusin. Pag di ka pwedeng nakawan, hindi ka pwedeng ganitohin, hindi ka pwedeng ganyan. Pag nasampulan mo sila, Makita mo yung bad side mo. No? tapos naman usually like, mas tataas na yung respect nila sa'yo kahit papaano. So, paano ang ways mo para ipakita ng ano? Ako, nagpa-fire ako on the spot pag may, like yun. May About iba pa rin hindi, ako mga ginawa. about hindi employees. Well, so far, hindi ko pa naman na-experience na mabastos. So, hindi ko pa alam kung, Hindi kahit hindi ba nabastos para sa tingin mo lang disrespect siya ganun. Hindi niya hindi niya nire-respect yung time mo, hindi niya respect yung ano mo. ako diretso ako pag ganun. Like, diretso ako na for example, may hater ako na na-meet in real life. Yeah. Parang sinabi ko sa kanya, kinakamayan niya ako eh. Like, sabi ko, ikaw yung nag-hate sa Facebook eh. Ikaw yun Ba't kita kakamayan? O, nagulat sila. Like, Straight to the point. like, parang, ano talaga, parang I address it pag ganun. Ayoko nang hindi ko pinapakita. Parang ganun. Para at least alam nila, may boundaries din kung ganyan kang tao, hindi pwedeng pakisamahan ka ng maayos ng mga tao. Para sa akin, learning din yun sa'yo eh. Parang ganun ko siya tignan na. Parte ako ngayon ng learning mo. Kailangan mo matuto. Tsaka sa mga possible na papunta pa lang sa gangsta o sa mga teenage life, kagaya ng isang anak ko, yung mga tinotropa mo na, kung di talaga para sa'yo yan, hayaan mo na sila. Parang kayo, pinili ko rin para sa akin. Hindi ka talaga sa para sa akin eh. Nasa squatter area ako sa mga tropa, sa mga hood ko. Yun talaga yung pamumuhay nila. Anong gagawin ko? Hindi talaga kami compatible eh. So kung pipilitin ko na maging kami, ilagay mo na ng boundaries. Tapos huwag ka lang mag-iwan ng negativity sa kanila. Kumbaga, yun na, ayusin mo ang sarili mo. Higit sa lahat din, kumuha ka ng para sa'yo na tropahan na talagang mas lalong i-build up din yung pagkatao mo. Para sa akin, yun. For sure. Talagang respeto talaga. For sure.